So, gawin mong pure, gawin mong malinis, yung tipong wala siyang ibabatong sakit sa'yo. Wala siyang ibabatong masasakit na salita sa'yo. Eh, paano yung kasalukuyan na babae niya is pinsan mong buo? Paano yun? Putong ina yun. Ilang taon na si Aya? 29 po, sir. Charot. Ba ito? 29, single ka, single mom. Single mom, hindi. Single ka o single mom? Hindi nga single, ma'am. Ayoko guys, mga aaga pa. Ayoko maging masama. Makinig ka sa tanong ba? Sabi ko, single ka o single mom? Wala sa dalawa. Ano ka? Ano? Mami na May siya. asawa ka na? Oo, meron na po. Iwanan mo na. Ay, grabe. Matagal na kayong kasal. Oo. May anak ka na. Oo, meron dalawa. Hindi ka naman nagsisi. Uy, Na wag nag-asawa ka. ganyan. Hindi, tinatanong ko lang naman, di ba? Siyempre, sasagot mo, hindi. Hindi naman. Hindi na lang, hindi. Ito parang alanganin yung sagot mo. Dito mo talaga malalaman, guys, kung masaya ba yung tao o hindi. Bakit? May struggle in life ba? Oo. Mhm. Kamusta naman si mister? Ewan ko. May kahati ka ba? Marami. Uh, ano trabaho niya? What, nag-aalaga sa anak namin. Ikaw? OFW? Oo. Malayo. So, sige lang. May cellphone naman. Nakakasurvive naman. Oo naman. Nakakaraos naman kapag tinatawag ng kalikasan. Ay, oo. Yan ang maganda. Kahit malayo nagagawa ng paraan. Ingat-ingat lang ha. Ano yun? Bakit? Ba't hindi? Alam mo, ano yung yung pagka, ano lang pagkaintindi ko sa'yo, ano? Parang kuwan ka. Problemado ka masyado. Ano yung problema? Uy, hindi, maiiyak ako dito. Wag. Hindi, okay lang. Alam mo dito sa live ko ay marami nang nag-ano dito, naglabas ng sama ng loob, hinanain. Marami nang umiyak, maraming tumawa. Normal lang yun. Pangit kasi yung although sabihin natin, ay, pakailamero. Oo, pero pag nailabas mo kasi yung sama ng loob o yung nanakit mo, alam mo yun, ay nakakahinga ng maloob. Minsan ka lang kasi makahanap ng kausap na ano ba, yung makipagpalitan talaga sa'yo ng conversation. Alam naman natin na mahirap yung buhay ng isang OFW. Alam ko yan. Kahit hindi ako OFW. Kasi marami na akong nakausap dito eh. So, ang purpose kasi ng live natin, no, hindi lang tayo ang matuto. So, gusto ko rin na makarelate yung ibang tao sa kwento ng natin. Di ba? Kung ano yung nangyari sa buhay natin. Maisip nila na, ay, possible pala na mangyari sa akin yun. Kaya, di ba, bago pa mangyari sa kanila, alam na nila kung ano yung gagawin nila. So, bakit? Ano, tatlong beses siyang nagloko.
Tatlong babae? Oo. Pero nag-i-stay pa rin sa'yo. Oo. Nagmamakaawa naman pag ano. Pag nahuli. Oo. Mm. Ang hina ng mister mo, no? Sabihin mo sa akin, sabihin mo sa kanya na, ah, ano tawag mo sa kanya? Dad, honey, love, mahal. Pangalan niya. Ah, ah, pangalan niya. Sabihin mo, Bukol. Bukol yung pangalan. Bukol, may kilala ako. Mag-seminar ka sa kanya para hindi ka mahuli, ha? Papuntay mo sa akin kasi turuan ko ng matindi. Ah, ah. Ang hina no? Gumawa ng kalokohan tapos nagpapahuli. Sus! Yun yung masakit. Ha? Yun nga yung masakit. Bakit? Kung gagawa ka ng ano, dapat hindi ka mahuli para ano, Pero yung mahal mo. masasabi mo. Oo naman. Mm. Gampanan mo yun eh. Ginawa mo yun eh. Minahal mo eh. Diba? Thank you, Pearly. Maya Pearly, follow back kita. Pero paano ba yun pag paulit-ulit niyang ginawa? Mag-i-stay pa Alam ba mo, ako? ganito kasi yan. Being a girl, being a mother. No? So, wala tayong magagawa. Ay, Mama na, ang gagawin natin, is to wait. Antayin natin yung panahon, antayin natin yung, 'di ba? Hayaan natin yung panahon na magdikta kung anong mangyayari sa inyo. Ikaw bilang isang babae, wala kang gawin kundi magpasensya, magmahal, ibigay mo ang lahat hanggang sa maubos ka. Kung mahal mo siya, mag-stay ka kasi mahal mo nga eh. Ganoon naman talaga kapag nagmahal tayo, 'di ba? Nag-i-stay tayo sa isang tao kahit sobrang sakit na. So being a girl kasi, hindi pwede yung nagloko siya ay magiging dahilan yun para magloko ka rin. No. Hindi reason yun para magloko ka. Kasi ikaw kasi bilang isang babae kapag nagloko ka rin, gantihan mo yung partner mo. Malaking pagkakamali yun. So bakit? Akala mo nakaganti ka, hindi mo alam. Mas binababoy mo yung sarili mo. Diba? Akala mo nakaganti ka, yun pala mas nakagawa ka ng mas malaking kasalanan. Ano mo, gumanti ka ngayon, nag-boyfriend ka rin. Nagpakasarap ka rin kasi ang iniisip mo, nagpakasarap yung partner mo. So, 'di ba? Ang iniisip mo nakaganti ka. Pero lingid sa kaalaman mo ang nangyayari sa 'di ba? Galit ka sa kanya dahil may kasalanan siya. Pero hindi mo alam yung ginawa mo na yun mas matindi pa sa kasalanang nagawa niya. Hi Eileen, 'di ba? So kailangan no bilang isang pangit pakinggan pero ito yung katotohanan. Kapag ang lalaki nagloko, parang okay pa eh, 'di ba? Pero pag babae ang nagloko, lalong-lalo na may mga bagay nang nangyayari na hindi dapat. Parang ewan ko ba, parang ang hirap tanggapin. So, gawin mong pure, gawin mong malinis. Yung tipong wala siyang ibabatong sakit sa'yo. Wala siyang ibabatong masasakit na salita sa'yo. Eh, paano yung ano, kasalukuyan na babae niya is ano, pinsan mong buo. Paano yun? Putong ina yan. Gago pala yung pinsan mo na yun. Alam mo, ganito kasi yun, Aya. No, pagdating sa asawa, no, lalaki mo yan o babae, parang naiiyak ako, putang ina. Pagdating kasi sa asawa, no, tayo lahat guys, wag niyong ipagkakatiwala kahit kanino, kahit kapatid mo pa yan. So bakit? Kasi hindi natin maiwasan eh. Wala tayo sa tabi nila. Hindi nila tayo nakakasama. Yung tipong ipagkakatiwala mo siya sa kapatid mo, no. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Ay tol, ikaw na bahala sa kapatid ko ha. Ikaw na bahala sa asawa ko ha. Hindi ganun. Wag na wag kayong magtiwala kahit kanino. Maliban sa partner mo, maliban sa sarili mo. Yun dapat. Ito yung sinasabi ko na kahit ultimo pamilya mo, kaya kang lukuhin, kaya kang saktan, kaya kang traidorin.
Grabe naman yan. Bakit wala na bang lalaki sa mundo? Napakagwapo ba ng asawa mo? Hindi ko alam. Grabe naman. So, ano nagiging setup nyo kay Ma'am Eileen? Thank you. Sila pa rin hanggang ngayon. Nandito nga ako sa ibang bansa. Hindi, sila pa rin ba ngayon ng pinsan mo? Kailan ka uwi ng Pilipinas? 2026 pa eh. Sila pa rin ba? Ilang taon na ba panganay mo? 8 years old. Tapos yung pangalawa, 1 year, 7 months. Dalawa lang anak mo. Oo. Yung pinsan mo may asawa, may anak na rin ba? O single? Meron. Namatay yung asawa niya kasi. So, ang hirap ng sitwasyon mo. So, ano sabi ng asawa mo nung nag-usap kayo? Nagsusorry siya. Lagi naman ganun eh. Pag nahuhuli ko siya, nagsusorry siya. So, paano mo na siya nahuli? Magkapit-bahay kasi yung bahay namin at sa baba, saka sa bahay ng pinsan ko. Tapos Mhm. nung umuwi ako, di ba kababalik ko dito, 6 months pa lang ako dito, Mm. sa ibang bansa. Hindi ko alam naman na ganun. Kasama ko pa yung pinsan ko na nagja-jogging, ganun. Nagpaayos ako ng buhok ko. Yun pala, may something na sa kanila. Tapos, Ayun. anong sabi ng pinsan mo? Nag-uusap ba kayo? Pag nag-usap kami yun, nag-uaway kami. Ng pinsan mo? Hindi yung asawa ko. Yung Yung pinsan mo? pinsan ko, hindi kami nag-usap. Alam mo kasi ganito yan. Hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng, ito kung sino yung may kasalanan sa dalawa, ang may kasalanan dyan yung asawa mo. Kasi kahit anong landi ng, diba? Kahit anong landi ng ibang babae, kung ayaw niya, ayaw niya. Pero ito lang yun, no? Habang pinipili ka ng asawa mo, habang nag-i-stay sa'yo yung asawa mo, ilaban mo. Okay? Habang meron kang, meron kang alas, meron kang pinanghugutan na nag-i-stay sa'yo yung asawa mo, ilaban mo kasi asawa mo yan eh. Okay? Yung babae, nadala lang sa tukso yun. Yung lalaki, nadala lang sa tawag ng kalikasan yun. Okay? So, ganito kasi mangyayari. No? Kung willing namang magbago yung asawa mo at gusto niyang ayusin yung pamilya niyo, ilaban mo. Ngayon, maliban na lang kung sasabihin niya na ayoko na. Wala na magagawa doon kapag nag-ayaw na yung lalaki. Ikaw ba may ipon ka ba? O pinapadala mo lahat? Pinapadala ko lahat. Kasi Diyos nagpapagawa Maria. ko. Ganito kasi yan, Aya. Ikaw yung babae. Dapat ikaw yung nasa bahay. Hindi ko naman underestimate yung partner mo, no? Pero dapat ikaw yung nag-aalaga sa anak mo. Asawa mo yung nagpapawis. Asawa mo yung nagpupuyat. Asawa mo yung nagpapakahirap dapat. Diba?
So, being a girl, lalong-lalo na sa sitwasyon mo ngayon, may 1 taon ka pa. Okay? So, wag mo nang pangarapin ulit bumalik ng abroad. Gawin mo, magpadala ka, pero magtira ka para sa sarili mo. Okay? So, bakit? Hindi habang buhay malakas ka, Aya. Hindi habang buhay kaya mo magtrabaho sa abroad. At ang pinakamasakit, lumalaki yung mga anak mo na hindi mo kasama. Ipagpalagay natin na mali yung asawa mo. Pag nagkaroon na ng isip yung mga anak mo, makatatay ang mga yon. Although ikaw yung nagpo-provide ng mga pangangailangan nila, pero mas malapit ang loob nila sa tatay nila. Ikaw yung nagbibigay, ikaw yung nagpo-provide, ikaw yung napapalayo sa mga anak mo. Naintindihan mo? Oo. May 1 taon ka pa para mag-ipon. Para pagbalik mo ng Pilipinas, meron kang kunting ipon, yun yung ipundar mo para makapag-umpisa ka na hindi ka aasa sa iba, lalong-lalo na sa asawa mo. Kasi ikaw bilang isang babae, aasa ka dun sa asawa mo, wala kang mahihita dun. Kundi puro na lang sumbat kapag ikaw na yung nanghihingi. Kung ngayon, ikaw yung nagbibigay, wala kang naririnig sa kanya, pagdating sa point na ikaw na manghihingi sa kanya, tandaan mo. Hindi lang 1, 2 ang salita na maririnig mo. Okay? Hindi habang buhay, healthy tayo. Hindi habang buhay, malakas yung pangangatawan natin. No? Ikaw nagbibigay sa pamilya mo, hindi lang sa asawa at anak mo. Palagay natin, may tinutulungan ka bang ibang pamilya mo? Sigurado ka ba na pagbalik mo ng Pilipinas at wala ka ng pera, kapag nanghingi ka sa kanila ng tulong, tutulungan ka nila? Hindi. Diba? Diba? Oo. Dapat manigurado tayo. Ikaw yung naghihirap. Dapat ikaw yung meron pag uwi mo. Hindi yung uuwi ka ng Pilipinas, ikaw na yung naghirap, ikaw pa yung palalayasin sa sarili mong bahay. Huwag naman sana. Marami na yan nangyari, Aya. Kung hindi man kayo mag-work, kung hindi maging successful yung relationship nyo, kunin mo yung anak mo. Karapatan mo yun. Nagbibigay man o hindi yung asawa mo, underage pa yung mga anak mo, nasa custody mo yan. Kunin mo yung mga anak mo. So, paano? Mag-ipon ka. Para in case of kaso-kaso, may laban ka. Ba't mo kukunin sa akin yung anak ko? Underage pa to. And meron akong kapasidad para buhayin ko yung mga anak ko. Meron akong ipon, meron akong pundar, meron akong konting negosyo. Kaya ko silang paaralin, kaya ko silang pakainin. Hindi mo sila kailangan kunin sa akin. Tapos, hindi ko sinasabing maghihiwalay kayo. Ito, precaution lang to sa possible na pwedeng mangyari. Okay? Ikaw bilang isang babae, kailangan mo talaga mag-ipon para sa anak nyo. Kasi, depende ka. Pag kung siguro kung nakatagpo ka ng asawa na responsable, hindi ko sinasabing responsable asawa mo. Kung nakatagpo ka ng asawa na responsable, siya yung nagtatrabaho, siya yung provider. Swerte ka. Pero iba yung nangyayari ngayon eh. Ikaw yung nagtatrabaho, ikaw yung nagiging provider. So, kailangan mo manigurado sa sarili mo. Uulitin ko, kailangan mo mag-ipon para sa sarili. Para sa'yo yun, hindi sa akin yun. Okay? Pag mayaman ka na, huwag mo akong kalimutan, bigyan mo rin ako. Ha? Hindi totoo yun. Okay? Ano kasi, bakit hindi siya nagtatrabaho? May trabaho siya sa mga ano. Nagtatrabaho siya, pero ano, Bakit tumati sa puntong nag-abroad ka pa? Kulang? kulang, oo.
'Di ba? Yung tipong hindi mo na kaya bumuhay ng isang pamilya tapos magdagdag ka pa ng problema. 'Di ba? Sana bago ka umalis ng ibang bansa, pinudpud mo muna yung talim ng ano niya. Hina mo kasi. Hmm. Kung nilulipap mo lang nilulipap yan hanggang sa matanggal yung talim, okay na sana. Matanggal yung tamis ba? Pinabayaan mo kasi. Oh. Miss talaga. Siguro nung umalis ka, nasagi yung talim doon sa kabila. O sabi na, uy, talim ah. Hasain ko nga. Ah, wala, nahasa tuloy. Diba? Mm. Pero ganun pa man, sabi ko nga, habang ginagawa niyo ng paraan para maayos yung pamilya niyo, ayusin mo, lumaban ka. Kasi ikaw naman yung original. Ikaw yung nauna. Okay? Okay? Uy, lutang ka na. Mm. So, 'di ba? Maraming nakaka-relate sa dito. So, hindi perfect yung buhay natin. Nangyayari talaga 'yan sa totoong buhay. Depende kung paano natin ayusin, depende kung paano natin i-handle yung emosyon natin, depende kung gaano tayo katatag para mapagtagumpayan natin yung problema na 'yan. Lahat tayo may kanya-kanyang problema. Hindi tayo lahat perfecto, guys. Okay? So, ano masasabi mo? Aya. Ano ba? Ha? Mahal ata ang luha mo ah. Akira. Ilang taon ka na, Aya? 29. 29. Bata ka pa. Nakadalawa ka na. Bilis mo. Medyo mabagal nga eh. Kasi 4 years kami bago ako nagkaanak. Bago kami nagkaroon ng anak. 4 years kami pa na ano. Kasi 17 ako nung inasawa niya ako. Hello? Hello? Oo. Okay ka na? Hi, Ash. Oo, okay na din ako. Magmi-meeting daw kami. Oo. Kaka-out ko lang, may meeting na naman. May tulog pa ba ako, guys? Oo. So, ganun pa man. Maraming salamat, Aya, sa pag-akyat. Kaya mo yan. Laban lang sa Thank buhay. you. Sige. May bayad yun. Yan. Bayad. ITPC family. Joke lang. Pinapangiti lang kita. Kaya mo ba magbayad? Ano ba? Ano bang klaseng bayad? Na guys, dapat pera dagat tayo sagot eh. Ano bang klaseng bayad? Baka pag may hiniling akong bayad, di mo kayang ibigay. Ha? Ano nga? Wala. Joke lang. Bakit magbabayad ka ba? Babayad ka? Oo, kung magpapabayad ka. Nabayaran na ako. Sige na. Bye-bye. Thank you.